Nagising si Jacob na wala si Charmaine sa kanyang tabi. Kinakapan niya kasi ito para sana ay yakapin, ngunit wala ito, kaya kaagad niyang minulat ang kanyang mga mata at hindi niya inaasahan na nakita. Naaktuhan niya kasi itong nakatayo sa may gilid niya habang pinapakialaman ng cellphone niya. Naalarma tuloy siya. Baka may kung ano pa itong mabasa. Babe. Nakadalawang ulit muna siya ng pagtawag dito bago ito lumingon. Hindi niya mawari kung bakit ito pinapakialaman ng cellphone niya. Maybe paranoid dito na baka may babae siya? Yun ang iniisip niya. Kaso maraming text messages doon ng pribado, kaya nagmamadaling bumangon si Jacob at mabilis na inagaw ang cellphone niya sa asawa. Kanina pa kasi nagre-ring, kaya sinagot ko na kaso biglang namatay. Ganun ba? Wala ka namang ibang pinakialaman, no? Wala naman, babe. Aksidente ko lang na nabuksan yung message pero hindi ko nabasa. Hindi mo nabasa? Well, if that's the case, okay lang naman kung mabasa mo. Puro naman ito tungkol sa trabaho at negosyo. Nakahinga ng maluwag sa Jacob matapos na hindi na magtanong pa ang asawa. Mukhang ang wala itong nabasa base sa inakton niya. Babe, hanggang kailan nga pala tayo dito sa yate? Hanggang kailan ba tayo magstay dito sa Amanpulo? Kung hanggang kailan ko gusto, mabilis na sagot ni Jacob. Parang nanuyo tuloy ang lalamunan ni Charmaine sa narinig. Sa tono kasi ni Jacob ay mukhang matatagalan pa sila dito. Naboboring na kasi ako dito. Parang namimiss ko na yung kwarto natin sa mansyon eh. Naboboring ka? Babe naman, kasama mo ko tapos naboboring ka. Hindi ka ba nag-e-enjoy sa ginagawa natin dito? Nag-e-enjoy? Galing sa puso niyang sagot. Nagulat din siya sa biglaan niyang pagkakasabi ng ganun. Yun naman pala halika nga rito. Baka nabitin lang ang babe ko. Hindi maintindihan ni Charmaine kung bakit hindi niya magawang tumanggi tuwing nilalandi siya ni Jacob. Para siyang nahihipnotismo nito. Babe, it's too early. Ano ba, bad breath pa ako? Mas inaalala niya pa ngayon ang hininga niya kaysa sa nabasa sa inbox ni Jacob. Kahit anong amoy pa yan, lulunukin ko yung laway mo, kaya tara na sa banyo. Jacob! Ang problema kasi kay Charmaine ay palagi niya sinasabing galit siya kay Jacob. Ngunit sa tuwing mahawakan pa lang siya nito ay kaagad nang nawawala ang galit niya dito. She's under his spell. Hindi na niya mabilang sa kanyang daliri kung ilang beses na ba silang nag-make love dito sa Amanpulo. Bastang nasa isip ni Charmaine ay enjoyin na lang ang pagkakataon na kasama niya si Jacob sa kama. Kapag nakabalik na kasila sa mansyon ay may lihim na siyang pinaplano. Okay babe, okay na ako. Sigurado na ako mabubuo ng mga ginawa natin dito. Hayaan mo, bukas na bukas babalik na tayo sa mansyon. Katatapos lang nilang magtalik muli at bigla nalaki ang tenga ni Charmaine sa narinig. Sinunod itong gusto niyang bumalik sila sa mansyon. Talaga babe, salamat ha? Isang salita lang ni Jacob ay kaagad nang pumihit ang yate pabalik sa isla. Dahil matagal-tagal din silang naglayag ay inabot silang 3 oras sa paglalakbay pabalik sa villa. Malapit na magtakip silim at nagpasya silang maagang mamahinga para bukas. For the last time ay muli niyang inangkin si Charmaine. Para bang huling hirit sa tag-init? Sulit na sulit ang ginastos ni Jacob para sa honeymoon na ito. Kulang na lang kasi malumpo na si Charmaine sa kakabayo nito dito. Kinabukasan, isang helicopter na pagmamay-ari ni Jacob ang sumundo sa kanila. Sobrang sweet pa nga nilang sumakay dito na akala mong wala sa kanilang ang lihim na napupuot. Sa biyahe kaagad na sumanda si Charmaine sa balikat ni Jacob. Literal kasing naubos nitong lakas niya. Wala siyang imik buong biyahe. Mabigat na mabigat din kasing mga mata niya, gawa ng pinuyat siya ng asawa niya. Samantalang si Jacob naman ay masayang masaya habang nakapulupot ang isang kamay kay Charmaine. This is what he prayed for at heto na ngang nangyayari na. Everything seems to be perfect until they land on Manila. Lingid kasi sa kaalaman ni Charmaine na napakaraming banta na natatanggap ni Jacob. Most of it is that threat. Double security. Hindi talaga ako titigilan ng Mr. Ching na yan. Ibibigay kung gusto niyang laban ngayong tapos ng honeymoon namin. Nadidinig ni Charmaine sa Jacob habang pasigaw ito nakikipag-usap sa telepono. Sa pagkakaintindi niya may kaaway ito. Yun nga lang hindi niya kilala yung Mr. Ching na sinasabi nito. Babe, may problema ba? Oh babe, nandyan ka pala. Akala ko natutulog ka na. Nasa library kasi ngayon si Jacob dahil
Iniiwasan niya ngang marinig siya ni Charmaine, kaso narinig pa rin siya nito. Ang totoo ay kinakabahan sa Jacob sa maaaring gawin ni Mr. Ching kay Charmaine dahil tuso itong makipaglaro. Kung hindi niya kasi mababalikan sa Jacob ay kay Charmaine naman ang bubuntunan niya ng inis. Bagay na hindi papayagang mangyari ni Jacob. Sino ba kasi ang kausap mo? Bakit parang galit ka ata? Babe, isa lang sa mga tauhan ko. Huwag mo na yung isipin. Ang mabuti pa'y mauna ka na sa kwarto at susunod na ako. Mr. Ching, parang pamilyar ang pangalan na yun. Saan ko ba yun narinig? Sa isip-isip ni Charmaine. Dapat niya bang ikatuwa dahil mukhang may kinakatakutan sa Jacob? O dapat pa siyang mabahala dahil maaari seryosong problemang kinakaharap ngayon ni Jacob? Charmaine's point of view. Buhat nang bumalik kami sa mansyon ay napansin ko nang parang laging balisa na si Jacob. Ilang araw siyang nagmamadaling umalis na parang may problema sa kumpanya. Naisip ko tuloy na hindi kaya may kinalaman yung sa narinig ko nung nakaraan? Yung tungkol kay Mr. Ching. I guess it's a serious matter. Kasi parang nawala na rin siya ng time sa akin. Palagi kasi siyang maagang umaalis at gamin na rin kung umuwi. Hi babe, good evening. Bakit gising ka pa? Uwi ka nang kadarating lang na si Jacob. Nakabangon tuloy ako kaagad sa higaan nang makita kong itsura niya. Sobrang problematic niyang tignan. Sobrang gulo ng buhok niya at ng kanyang kurbata ay maluwag na rin ang pagkakabuhol. I can see in his eyes that he is very tired. Babe, umamin ka nga, may problema ka ba sa kumpanya? Napapansin ko kasi lately na parang may problema ka. Alam ko naman na hindi niya ako sasagutin ng totoo. At dahil curious nga ako, nagtanong pa rin ako. Lumapit siya sa akin at tumalik sa kabila kong pisngi. Nothing babe, same old problem lang sa company. Bakit mo ba nasabing parang may problema ako? Bakit? Pangit na ba ako? Ha babe? Hindi na ba ako pogi sa paningin mo? At naiba na nga ang topic. Napunta na kami sa itsura. My God, I'm dead serious Jacob. Ano nga? Wala nga babe. Magsisikret ba ako sa'yo? Tss, sagutin ko kaya. Hay, yung pagsisinungaling sa pagsisikret na rin yan. Hindi mo ba sasabihin? Sige okay lang, bahala ka. Akala mo ha? I knew your weakness. Mag-iinarte lang ako ng kontit nung tataranta na siya. Actually, hindi to pag-iinarte. Totoong naiinis ako. He always keeps a secret. Kung hindi naman ay puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Tinalikuran ko siya at nagtalokbong na lang ng kumot para lang akong pinasosyal na tanga. Ganon ang nararamdaman ko. Gaya ng inaasahan ko, inamon na naman ako pero this time ay nagmatigas na ako. Hindi na niya ako makukuha sa pagpapapungay ng mata niya dahil nakatalikod ako sa kanya. Babe naman sa trabaho lang yun. I choose not to say to you dahil bawal sa'yo ma-stress. Kaya please lang wag mo namang alamin babe. Ang boses niya ikala mo maiiyak na. Tss, hindi pa rin ako kumibo. Nakakainis. Pati kasi Lesotho pinag-ianterasan niya. Akala niya hindi ko yun nabasa. Tangina, wala na talaga ako masabi sa kanya. Okay. What will I do for you to make happy? Just say it. Anything? Anything. Sige, anything pala ha. Jacob, gusto mo ko isama mo ako sa office mo bukas? No, gusto ko palang mag-work sa company mo. Hired me as your personal assistant. Buong tapang na pagkakasabi ko, ito na lang kasing maaari kong hilingin sa kanya. Mas makakagalaw kasi ako ng maayos kung malapit ako kay Jacob. Mas makakapag-imbestiga ako ng maayos kung makakausap ko rin ng mga tao sa paligid niya. May isang parte man sa puso ko na kalimutan ng nakaraan kaso mali talaga. Mali ang makisama sa kanya. Masyado nang malalim ang sugat na ginawa niya sa puso ko pati sa pagkatao ko. Sinira niya ako. This is not love, it's just lust. Na-in-love ako sa kanya dahil may nangyari sa amin at ngayon ay bumabalik na naman ang feelings ko para sa kanya dahil paulit-ulit na may nangyayari sa amin. Babe, hindi pwede. Ano naman ang gagawin mo doon? I mean, paano ka makakapagtrabaho bilang personal assistant kung wala ka namang alam sa ganong trabaho? Babe, hindi kita dinadown pero ayoko mahirapan ka. Mahirap ang trabaho ng isang assistant at konsensya ko pa kung uutos-utusan ka lang doon. Kasasabi mo lang 'di ba? Ang sabi mo just say anything tapos ngayon hindi ka maka-oo. My voice is clear and loud. I am so disappointed to him. Psst. Alam kong natatakot lang siya sa sarili niyang multo kaya ayaw niya. Pero magpupumilit pa rin ako. Ang sabihin mo, mababa lang talagang tingin mo sa akin. Sige nga sabihin mo. Bobo ba ako nun?
Wala siguro akong tinapos dahil tinali mo lang ako sa bahay mo. Ganun ba? Ganun kasing ginawa niya nun. Oo nga't napag-aral niya ako pero si Rafael ang tumulong sa akin na mag-grow. Ang mukha ni Jacob ay hindi mapakali. Ang alam niya kasi wala akong maalala, ngunit etong mga lumalabas sa bibig ko ngayon ay parang malaking pagkakahawig sa nangyari noon. Babe, saan ba nanggagaling yan? Hindi sa ganun, mali ang iniisip mo. Hindi ka bobo, okay? It's just, ayoko lang talaga. Hilingin mo ng ibang mga bagay. Kahit gaano pa kamahal yan, ibibili ko. Basta, wag lang ang maging PA ko. Hindi ko kailangan ng mga material na bagay. Aanhin ko yun. Buo ng pasya ko, magtatrabaho ako sa kumpanya as his personal assistant sa ayot sa gusto niya. Okay, tipid at malamig ko sabi. Kunwari nagawa niyang baguhin ang isip ko. Ha, isusurprise kita bukas. Samantala, babe, I'm not in the mood. Gusto ko na matulog. Matulog ka na rin para makapagpahinga ka na. Maaga ka pa bukas, hindi ba? Pinipigilan ko talaga ang sarili ko. Tinatanggihan ko talaga siya ngayon kahit na nadadala ako sa ginagawa niya ngayon. Babe, 1 round only, please. Malambing na sabi niya habang inuutungan ako gamit ang kanyang mga malikot na daliri. Bukas na lang ng umaga, babe. Promise, inaantok na talaga kasi ako eh. Mukha namang nakumbinsi ko siya. Mabilis niya kasi inalis ang kamay niya sa loob ng blouse ko. Kagad lumipat sa ibabaw ng tiyan kong kamay niya. Okay, sabi mo yan ha? Para siyang batang napauuhon na magulang na bibila ng gusto. Bigla na siyang nanahimik at ilang sandali pa'y narinig ko na siyang naghihilik. Kinabukasan, nagising ako dahil parang may kumikiliti sa aking gawing pang-ibaba. Nang imulat kong aking mga mata ay si Jacob pala yun. Siyang may likha ng ingay. Tinutuon niyang biro ko. Napakadali niyang utuin. Now he's claiming his prize. Kinakain niya ako ng buong buo. Napangisi ako. Sige lang, mag-enjoy ka lang. Kainin mo na kainin. Tinan ko lang mamaya kung magagawa mo pang malunok kahit yung laway mo. Charmaine's point of view. Eto talaga yun eh. You became toxic because you used to be someone na tinrato lang ng tama pag may makukuha or mapapakinabangan sa kanya. Kaya nagtataka ka na kung bakit ang bait niya for no reason. Hindi mo matanggap or mag-sink in sa'yo na ganun pala dapat, ganun pala yun. Pag mahal ka pala, mahal ka talaga pala kahit walang nakukuha sa'yo. If I changes, it's for myself. Kanina pa nakaalis si Jacob at ako naman ay nakaayos na rin ngayon. Susundan ko siya sa opisina. Sosorpresahin ko siya dahil simula sa araw na ito ay ako nang magiging personal assistant niya sa kanyang kumpanya sa ayaw man o sa gusto niya. I will hire myself. Habang nakatayo ako ngayon sa harapan ng salamin at sinisipat ko ang aking itsura. Ang masasabi ko lang ay malayong malayo na ako sa dating ako. Ibang-iba ng Charmaine ngayon sa dating Charmaine na ipinadukot ni Jacob para gawing katulong. Pencil cut skirt at white long sleeve polo ang napili kong suotin na tinernuhan ko ng red stiletto. At para maging makatotohanan, ang pagiging assistant ko'y nagsuot na rin ako ng reading glass. Siguradong magugulat si Jacob kapag nakita niya ako sa office niya. At bilang pang finale, naglagay ako ng pulang-pulang lipstick sa aking labi. Ready na ako. Manong, pahatid nga po sa Luxury J. Wika ako sa driver namin dito sa mansyon. Natulala ito sa akin at matagal bago sumagot. Mukhang nagulat siya dahil nakapustura ako ngayon. Senyorita, ano pong gagawin niyo doon? Alam po ba ito ni boss? Ang bilin kasi sa amin kanina huwag raw po kayong palalabasin. Manong naman, magbibihis ba ako ng ganito kung wala kaming usapan? Ang mabuti pa, kunin mo na yung sasakyan at baka malate pa ako. Sigurado ho kayo ah. Sige na po. Saglit lang po. Maya-maya pa'y huminto na nga ito sa aking harapan sakay ng Ford ni Jacob. Ako naman ay nagmadaling sumakay dito at hindi ko na hinintay na pagbuksan niya pa ako ng pinto. Excited na rin kasi ako. Samantala, habang papalabas na kami ng mansyon ay nakatawag ng pansin kong isang ale na nakatayo malapit sa gate at may hawak na payong na itim. Hindi ako maaaring magkamali. Kilala ko siya at siya si Manang Dolor? Sa isip-isip ko, ano kayang ginagawa niya rito? At dahil umaandar na ang aming sasakyan ay mabilis naman siyang nilagpasan. Gusto ko sanang ipahinto ang sasakyan at kausapin siya. Kaso baka mabisto naman ako ni Jacob kung maalala niyang kilala ko si Manang Dolor. Magtataka-tsak yun. Kaso may kailangan talaga akong linawin sa kanya. Kailangan kong malinawan sa sinabi niya noon. Noong gabing nagkasabay kaming dumalaw sa puntod ni Nalana. Manong, ihinto niyo po, sigaw ko.
Kailangan ko kasing malinawan. Ang gulo kasi. Sa pagkakatanda ko kasi umiiyak noon si Manang Dolor habang buhat-buhat ang abo ni Lucy. Sa pagkakaalala ko rin kasi sinabi niyang namatay na si Lucy at si Jacob ang may kasalanan nito dahil pinadala raw nito sa mental hospital ang dating asawa. Senyorita, bakit po? May nakalimutan po ba kayo? Oo Intayin mo na lang ako dito. Saglit lang. Hindi ko na hinintay ang sasabihin niya. Dali-dali na akong bumaba na sa sasakyan. May ilang metro din ang naging layo namin sa kinatatayuan ni Manang Dolor kaya tumakbo na lang ako. Habang tumatakbo ako'y bigla kong naalala na napapalibutan nga pala ng mga CCTV camera ang mansyon kaya malaki ang tsansang malaman ni Jacob ang magiging pag-uusap namin ni Manang Dolor. Kaya naisip kong tawagan na lamang siya sa pamamagitan ng baswit. Alam ko na dinig yun ni Manang Dolor ngunit bakit kaya hindi man lang siya lumingon? Manang Dolor! Sigaw ko ulit. Hinihingal na nga ako hanggang ngayon ay sapo-sapo ko pandibdib ko. Hindi man lang siya lumilingon. Kaya unti-unti na ako nawawalan ng pag-asa. Hindi ko kasi maaring lapitan dahil baka makita kami sa CCTV. Naghintay pa ako ng mga 5 minuto siguro bago ako nag-decide na umalis. Senyorita, sino ba yung babaeng yun? Kilala niyo po ba siya? Palagi ko po kasi siyang nakikita sa may labas ng gate Kaso palagi nakatago yung mukha kaya hindi ko makilala. Palagi, ibig sabihin may pakay siya rito sa mansyon. Ano kaya yun? Malamang na hindi si Jacob ang pinupunta niya rito kasi kung si Jacob nga bakit hindi siya dumiretsyong pumasok sa loob? Total, welcome naman siguro siya rito dahil malapit na siya kay Jacob. Sa tagal din naman kasi niyang nanilbihan dito. Alam kaya niyang nangyari sa akin? Sa pagkakatanda ko kasi naririto pa siya noong lumayas ako dito sa mansyon at sumama kay Rafael hanggang sa nakabalik na ako'y naninilbihan pa rin siya kay Jacob. Hindi ko siya kilala. Kamukha lang pala. Pagsisinungaling ko. Hindi kasi pwedeng malaman ni Jacob na nakilala ko si Manang Dolor. Tsak, mabibisto ako. Kahit na hindi rin naman kilala ng driver ko si Manang Dolor dahil bagong hired lang ito. Ang gumugulo lang sa isip ko ngayon ay kung bakit dinala ni Jacob si Lucy sa mental. Ang alam ko kasi ay nagkabalikan sila ni Jacob kaya pinagtakpan siya nito sa nagawa sa Itay. Paano nangyari nagkaganon? Habang tumatagal ay lalo lang nagiging magulo ang lahat at isang tao lang ang makakasagot nito. Yun ay walang iba kung hindi si Jacob. Ang taong hanggang ngayon ay hindi ko pa rin lubos na kilala ang tunay na pagkatao. Pagdating ko sa kanyang kumpanya ay sinipat ko muna sarili ko sa maliit na salamin. Para ito sa Lesotho. Isang malalim na hininga muna ang ginawa ko bago bumaba ng kotse. Pagdating ko sa entrance ay kagad na ako pinagtinginan ng mga empleyado sa unang palapag. Lahat sila'y talagang sinusuri ang aking kabuuan. Marahil ay minumukha na ko't ang iba naman ay para bang masayang-masayang nakita ako. Si Ma'am Charmaine, oh? Oo nga, si Ma'am Charmaine nga. Hindi ba't kinasal na raw sila ni Boss? Grabe, true love wins talaga. Akala ko kasi hindi na niya babalikan si Boss Oo nga, halos mabaliw si Sir noon, hindi ba? Halos hindi ako makakakbang dahil gustong-gusto ko pang marinig ang mga sinasabi ng mga empleyado ni Jacob sa likod ko. Kung totoo ang mga ito, ibig sabihin ba nun totoong minahal ako ni Jacob? Pero kung totoo nga yan, bakit binaliwala ako ni Jacob nang bumalik si Lucy? Kahit nangihina ng mga tuhod ko'y nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad patungong elevator. Hanggang sa marating ko na ang opisina ni Jacob. Bala ko sana siyang sorpresahin kaso ako yung nasorpresa sa akin narinig. Nasa secret room sila ng pag-uusap ngunit hindi nakalapat ang pagkakasara ng pinto kaya rinig na rinig ko ang pag-uusap nila. Congratulations Mr. Jacob. Kahit kailan talaga palagi mo kong napapahanga. Biruin mo 50% ng Lesotho pag-aari mo na. Nagtagumpay kang mapasuko si Mr. Ching. Suma total ay nasa iyo ng lahat ng kontrol. Well, I did what I thought is right. Sorry na lang si Mr. Ching at hindi ako madaling kalabanin. So paano na yan? Wala pa bang gagawin ng nagmamayari ng kalahati ng shares? Alam na ba niya lahat ng ginagawa mo? Baka magalit sa'yo yun. Hindi siya magagalit dahil hindi naman niya malalaman. Wala akong balak na ipaalam kay Shami na siyang nagmamayari ng 50% shares ng Lesotho. Basta't ako na lang bahala sa lahat. I gritted my teeth and secretly looked at him angrily. Ang sama talaga niya. Pati ba naman ako'y tatraydorin niya? Ako na asawa pa niya. Tsk. At the same time, I'm panicking inside and out. I'm scared to Jacob. Ano pa nga bang ginagawa niya na hindi ko nalalaman?
Kaya niya ba ako pinakasalan dahil gusto kong alisin yung sa aking isipan? Napakababaw naman na dahilan kung Lesotho ang dahilan kaya niya ako pinakasalan. Ngunit kahit na, napakayaman na niya para pag-interesan pa yun. My knees were tremble. Tama pa kaya itong ginagawa ko? Tama pa kayang subukan ko siyang kalabanin? O hanggang maagay sumuko na ako? Ayoko magaya kay Lucy na kailan lang ay mahal na mahal din ngunit ang ending ay pinagdusa niya sa mental hospital. My brain is drained. Aksidente kong natungo ang pintot na abala kong pag-uusap ni Jacob at ang attorney niya. Babe, anong ginagawa mo dito? Kanina ka pa ba dyan? Tumayo siya at mabilis na lumapit sa akin. Mabibigat ang ginawa niyang paghinga na para bang disappointed ako makita. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang pat pagkatapos ay napailing. Isa ito sa iyo ko nakikitang reaksyon niya. Pinangungunahan ako ng kaba. Babe, hindi ba't pinag-usapan na natin to? I said, hindi mo kailangang magtrabaho pa. Will you care to explain kung anong naisipan mo't nagpumilit ka ring pumasok dito? Cold as ice, he said. Hindi ako nakakibo. Hindi ko rin siya matitigan ng diretsyo. Ilang sandali pa'y para akong napaso. Hinawakan niya ako sa braso. I think I should go, Mr. Jacob. Good day, Mr. Jacob. Wika ni Attorney Madrano. Bago lisanin ang pribadong kwarto. After I hear the door shuts, napapikit ako ng mariin na magtaas ng boses sa Jacob. Charmaine naman, hindi naman sa ayaw katang nandito. Kaya lang hindi ba pwedeng magtrabaho? Gusto mo bang bumalik yung stress mo? Look, ginagawa ko na nga lahat para sa'yo kaso hindi mo ako pinapakinggan. Pero nainip kasi ako sa bahay, pasensya ka na. Gusto ko lang naman kasi kitang i-surprise. Napahilot siya sa kanyang sentido at halatang nagpipigil lang siya. Alam kong galit siya ngayon ngunit tayo pa niyang ipakitang totoong siya. Okay, I'm sorry. I'm sorry kung napagtaasan kita ng boses. Alam mo naman kung gaano ko ka-hands-on pagdating sa health mo Halika na rito. Inalo niya rin ako sa pamamagitan ng yakap. Mabilis siyang lumambot nang makita niyang nangingilid ng mga luha ko sa mata. I'm sorry din babe. I only just miss you, that's why. Shh, enough babe. I knew it. Ako rin naman gusto kitang palaging makasama kaso kailangan kong harapin ang mga naiwan kong trabaho. Buhat ng mag-honeymoon tayo. It's for our future, kids babe. We will give them a wealthy life, that's why I have to work hard. Babawi na lang ako sa'yo mamaya, okay? My weakness is him. Kapag ginaganito niya ako'y para akong nagiging tau-tauhan. Pansamantala ako nakakalimutan ang mission ko kung bakit ako nagpakasal sa kanya. I hate myself. The more na marami ako natutuklasan ay parang mas nahuhulog pa ako sa kanya. Bullshit talaga. Ang dali kong mapasakay sa mga kasinungalingan niya. At isang banda ng puso ko ay umaas at naniniwalang totoo ang mga iba dito. For now, ipapahatid mo na kita sa driver natin. Okay lang ba? Basta babawi ako sa iyo mamaya. Don't forget to wear your favorite erotic lingerie. Okay babe, I love you. I love you too. Yan, dyan ka magaling Charmaine. Napangakuan ka lang ng pagtatalik, nakalimutan mo na kung bakit ka pumunta dito. Ni number ni Mr. Ching na yun na hindi mo man lang nakuha. Sermon sa akin ng konsensya ko. Ito kasi ang pinagkaiba ng mga lalaki sa babae. Sa lalaki ang pakikipagnigay para lang punan ang pangangailangan nila sa kama. They are fantasy. But to us girls, ang pagninigay gaya ng pag-ibig, ibibigay at gagawin mo ang lahat, mapasaya lamang siya at vice versa. Kinagabihan, masinuna ko ng pagliligo kaysa kumain ng hapunan. 7 p.m. na kasit sigurado na akong pauwi na si Jacob. Dapat mga 5 p.m. pa lang nandito na siya kaso nabanggit niya sa akin, kanina natambak ang trabaho niya kaya mukhang gagabihin siya. Pero babawi daw siya sa akin. Sa lahat ata na sinasabi ko sa isip ko'y kabaliktaran ng ginagawa ko. Palagi ko kasi sinasabing galit ako kay Jacob at maghihiganti ako sa kanya. Kaso eto ako ngayon, nagpapaganda bilang paghahanda sa pag-uwi niya. Baligtad talaga kasi ako nang lumalabas ngayon na gumagamit sa kanya sa kama. I always seduced him until we both reach heaven pero wala akong malinaw na plano para sa aming dalawa. Kung after ko bang makapaghiganti hindi ko na rin alam. Sa ngayon, ini-enjoy ko na lang muna. After ko maligoy namili talaga ako ng pinaka-sexy kong pantulog. Actually, parang hindi na nga ito pantulog parang pangpokpok na ito sa sobrang daring. Pero dahil may explore na ring tao sa Jacob pagdating sa kama, ay tiyak kung magugustuhan niya ngayon ang ayos ko. Sa may bintana narinig ko ng busina na sasakyan ni Jacob. Meaning ay anytime ay pupunta na siya dito.
Dali-dali kong pinatay ang ilaw at kaagad na pumuwesto sa kama na nakakaakit na posisyon habang nagtutulog-tulugan. Nakapikit ang isa kong mata, samantalang ang isa naman ay bahagyang nakadilat hanggang sa narinig ko nang bumukas yung pinto. It's Jacob na may daladalang attache case. Nakita ko rin na bahagya niyang niluwagan ang kanyang necktie at ilang sandali pa ay may kinuha siya sa bulsa. Sino naman kayang ka-text nitong lokong ito? Mas sinuna niya pa kasing atupagin ang replyan kung sino mang pendiho na yon kaysa mapansin ang inihain kong putahe, which is ang aking katawan. He's typing on a screen at looks impatient. Pili akong nag-inat kunwari hanggang sa matagumpayan kong malilisang laylayan ng aking 90s to expose my big butt. Sige, ewan ko lang kung masagot mo ng maayos ang ka-text mo. Sa isip-isip ko, kahit madilim at patay ang ilaw ay alam kong makikita niya pa rin ang katawan ko. Nakatulog na palang babe ko, hindi bale. Alam ko naman ang panggising ko sa'yo. Ilang sandali pa'y kaagad na siyang lumuhod sa tapat ng aking kasalanan. Ibinaba niya sa gilid kong kanyang hawak niyang cellphone at nag-focus na sa aking entrance. He's now busy playing. Siyempre nagugustuhan kong ginagawa niya ngayon sa akin kaso natutokso naman akong pakialaman ang cellphone niya. Wait babe, why? You know I can't stop. Sinamantala kong lalangon-lango siya sa sarap ng kasalanan ko. Binuksan ko kaagad ang cellphone niya at mabilis na dinala sa messages. Lingid sa kaalaman niya ay unti-unti ko nang kinakabisado ang CP number ni Mr. Ching. 0927-695-9555 at sa wakas ay nakabisado ko na rin. Anong gagawin ni Charmaine ngayong alam na niya ang number ni Mr. Ching? Gamitin kaya siya ng matanda para makaganti kay Jacob? Maging dahilan kaya din ito para mapahamak si Charmaine? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.